Isayas, Kabanata 3. Aalisin na ni Yahweh ang makapangyarihang Panginoon sa Jerusalem at sa Huda, ang lahat nilang ikinabubuhay at pangangailangan, ang tinapay at ang tubig, ang magigiting na bayani at ang mga kawal, ang mga hukom at mga propeta, ang mga manghuhula at ang matatandang pinuno, ang mga opisyal ng sandatahang lakas, ang mga pinuno ng pamahalaan, ang kanilang mga tagapayo, at ang mahuhusay na salamangkero, gayon din ang mga bihasa sa mga agimat. Ang mamumuno sa kanila'y mga musmos na bata, mga sanggol ang sa kanila'y mamamahala. Aapihin ng bawat tao ang kanyang kapwa, hindi gagalang ng kabataan ang matatanda. Maging ang hamak ay lalaban sa nakatataas sa kanya. Darating ang araw na pupuntahan ng isang tao ang kanyang kapatid sa mismong bahay ng kanilang ama upang sabihin, "Mayroon kang balabal, kaya ikaw na ang mamuno sa amin. Ikaw na ang mamahala sa gumuho nating kabuhayan." Ngunit tututol ito at sasabihin, "Hindi ko kayo matutulungan. Wala kahit tinapay o balabal sa aking bahay. Huwag ninyo akong pamahalain sa ating bayan." Gumuho na ang Jerusalem at bumagsak na ang Huda, sapagkat sumuway sila kay Yahweh sa salita at sa gawa. Nilapastangan nila ang kanyang maningning na kalagayan. Ang pagkiling nila sa iba ay katibayan laban sa kanila. Gaya ng Sodoma, hayagan sila kung magkasala. Hindi nila ito itinatago. Kawawang mga tao. Sila na rin ang nagpahamak sa kanilang sarili. Sabihin ninyo sa mga taong matuwid, "Mapalad kayo, sapagkat mapapakinabangan ninyo ang bunga ng inyong pinagpaguran." At sa masasamang tao, "Kawawa naman kayo, ang sasapitin ninyo'y kapahamakan. Kung ano ang inyong inutang, ay siya ring kabayaran. Kung ano ang inyong ginawa, gayon din ang gagawin sa inyo." Mga bata ang umaapi sa aking bayan, mga babae ang namumuno sa kanila. O bayan ko, inililigaw kayo ng inyong mga pinuno, nililito nila kayo sa daang inyong nilalakaran. Nakahanda na si Yahweh upang ibigay ang kanyang panig. Nakatayo na siya upang hatulan ang kanyang bayan. Ipapataw na ni Yahweh ang kanyang hatol sa matatanda at mga pinuno ng kanyang bayan. Ubasan ng mahihirap inyong sinamsam, inyong mga tahanan puro nakaw ang laman. Bakit ninyo inaapi ang aking bayan at sinisikil ang mahihirap? Ito ang sabi ni Yahweh, ang makapangyarihang Panginoon. At sinabi ni Yahweh, "Palalo ang mga anak na babae ng Jerusalem. Taas noo kung lumakad, pasulyap-sulyap kung tumingin, pakending-kending kung humakbang, at pinakakalansing pa ang mga alahas sa paa. Dahil diyan, pagsusugatin ni Yahweh ang kanilang ulo hanggang sa sila'y makalbo." Sa araw na iyon, aalisin ni Yahweh ang mga alahas niya sa paa, ulo at leeg, ang mga kwintas, pulseras at bandana, ang mga alahas sa buhok, braso, baywang, mga sisidlan ng pabango, at mga agimat, ang mga singsing sa daliri at sa ilong, ang mamahaling damit, balabal, kapa at pitaka, ang maninipis nilang damit, mga kasuotang lino, turbante at belo. Ang dating mabango ay aalingasaw sa baho, lubid ang ibibigkis sa halip na mamahaling sinturon.
Ang maayos na buhok ay makakalbo. Ang magagarang damit ay papalitan ng sako. Ang kagandahan ay magiging kahihiyan. Mamamatay sa tabak ang inyong mga kalalakihan, at ang magigiting ninyong kawal sa digmaan. Magkakaroon ng panaghoy at iyakan sa mga pintuang lunsod, at ang mismong lunsod ay matutulad sa isang babaeng hubad na nakalupasay sa lupa.